Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito na naman po tayo, magandang gabi, magandang araw po sa inyo diyan. Ito na naman po ang ating panibagong video. May dalawa po tayong tatalakaying short topic itong gabi. At meron tayong isang magandang pag-uusapan, bibigyan ng komentaryo sa isang kandidato dyan sa Pasig, ano. Okay po, una pong i-share ko sa inyo ay ang hearing sa Senado. Okay po, meron na pong schedule ng third hearing sa Senado. Ito po ay sa April 10. Lumabas po ang information, galing po ang information sa isang mainstream media. At ito po ang write-ups. Basahin ko po sa inyo. Officials invited to the Senate probe into the arrest of former President Rodrigo Duterte will attend the hearing on April 10. Sa Huwebes po yan, sa darating pong Huwebes. Kinot din po nila, Escudero said that there is no need for a subpoena for the invited resource person to attend the hearing. So hindi na po kailangan mag-issue ng subpoena, no? So meaning talagang obligado sila na umattend ng hearing sa Senado. Pero meron isa nakalagay doon na however, they may invoke their executive privilege when answering questions in the hearing. So, kung magtatanong po ang ating mga buting senador sa hearing, may mga question po na kailangan sagutin at may mga questions din po na pwedeng invoke ang executive privilege ng mga resource person. So, ganun po ang mangyayari niyan. Palagay ko, magkakaroon ng napakaraming ng invocation yan sa darating na hearing, no? Pero let's see, tingnan po natin kung ano mangyayari dyan. Ang mga tanong pa naman po, talagang matitindi ang mga tanong yan. Talagang pipigay ng mga Senado ang gusto nilang malaman kasi sa tingin ko lang po, no, may opinion, no, gagamitin din po yan sa depensa sa ICC. Gagamitin yan ng mga legal counsel as argumento nila. Let's see, titingnan po natin, abangan po natin sa Huwebes yan. Wala po nakalagay doon kung anong oras. Pero yung second hearing po, nag-umpisa ata mga hapon Pero originally naka-schedule po ng alas 10. Pero tingnan na lang po natin. Abangan na lang po natin sa Huwebes. Kung may oras po kayo na manood po kayo na live. Kung din naman po, may mga naman po yan. May mga replays po yan. Panoorin po natin. Medyo interesting pong manood yan. Okay po. Second po, medyo maiksi lang po ang pag-uusapan natin ngayon. Maiksi lang. May write-ups din po ang isang mainstream media. Actually, isang mainstream media lang din ang nakapagkuhaan ko ng informasyon regarding sa mga OFW sa Hong Kong. Sa Hong Kong po, kung may mga kamag-anak po kayo dyan sa Hong Kong, may mga kaibigan kayo dyan na nagtatrabaho sa Hong Kong, pwede nyo pong i-share itong information ito sa kanila. Makakatulong po ito. Okay, basahin ko po ang write-ups Okay, new overseas Filipino worker service hub opened in Hong Kong. The Overseas Workers Welfare Administration, yung OWA po, in-announce po nila yun noong Sabado. Okay, ito pa rin po. OWA said that OFW Global Center aims to provide a facility for Filipinos in Hong Kong where they can rest, inquire, study, and enjoy. So, itinayo daw po yon yung facility na yon para makapagpahinga, magkaroon ng magtanong-tanong kung anong mga kailangan na informasyon na or detalye na gusto nyo malaman, mga kababayan natin dyan sa Hong Kong, pwede rin po sila mag-aral doon. Kung gusto po nila mag-aral, magbasa, or whatever, at mag-enjoy daw, siguro mag-unwind na sinasabi, itong enjoy na, meaning, ang enjoy na sinasabi, tingin ko unwind, no? Unwind in a sense na maayos po, yung siguro mga lunch, dinner, ganyan, lunch, dinner, breakfast, let's see, kung ano po ang magiging kalakaran dun sa Hong Kong. At ito po, the OFW Global Center is located on the 18th floor, United Center
Admiralty Building sa Hong Kong po. Inform nyo lang din po yung mga kamag-anak nyo, ha. The facility has different training venues that OFWs can use for their training and learning lessons. Ito po yun. Ito nga po yung sinasabi nila, no? At ito pa po. Ito po ang medyo maganda. Ito po ang medyo bentahe dun sa facility na yun, no? The OFW facility also has Migrants Brew Coffee Shop where OFWs can have free coffee. Ayan po. Yung mga mahilig po magkape dyan, tambay na po kayo doon sa OWA Hong Kong. Libre po ang kape. Hindi ko lang po alam po anong klaseng kape yan. Siguro naman po Filipino coffee yan. May coffee mate or whatever, no. Ito po ang welfare officer. It will be supervised by OWA Hong Kong under welfare officer Marilu Sumalinog. Miss Marilu Sumalinog, siya po ang diyan. Siya po ang officer diyan. Siya po ang ang area officer diyan, whatever yung tawag. Basta yun po ang yung po lalapitan niyo si Miss Marilu, no. Okay po. Dako naman po tayo sa ito po Ito po ang diyan Ito po ang tingin kong main event diyan Ito po ang main topic natin Ito po social and political biography and commentary. Okay, pag-usapan po natin itong masamang tabas ng dila na kandidato sa Pasig City. Tumatakbo ng kongresista. Ito po si Christian Sia. Christian Sia po, tumatakbo po na congressman sa Pasig. Ito po ito po isang abogado, ha? Abogado. Nagsalita po siya ng hindi maganda tungkol sa mga kababaihan. Yung mga single mom, yung mga whatever. Ayoko naman din kasing banggitin yung mga pinagbabanggit nitong taon to. Ito abogado pa naman. Ang masasabi ko lang sa iyo, Brad, ayusin mo ang tabas ng dila mo, ha. Talagang nakakapanggigil ang mga pinagsasabi nitong taon na to sa campaign sortie niya sa Pasig. Hindi ko lang matandaan kung 2 days ago 2 nights ago kung panonoorin niyo po yung video na yan, huwag niyo pong tawag dito, isasama ang mga anak po ninyo, ha. Huwag niyo pong sasabihin sa mga anak ninyo na panoorin itong pinagsasabi nitong tao na to. Talaga masakit sa tenga. Okay, ito masasabi ko lang sa iyo, Brad. Ikaw may asawa ka pa naman. Kung ano nung pinagsasabi mo tungkol sa mga kababaihan. Ito gusto na itong dumagdag pa sa mga sa mga pasaway sa Kongreso Dagdag pa to sa mga pasaway. At sakit sa ulo sa Kongreso kung ito man ay swertihin pa. So mga taga-Pasig, mga taga-Pasig, kapag ito binoto nyo, malamang masira ang reputasyon ng lungsod ninyo. Kaya advice ko lang po sa inyo, kung medyo naririnig nyo itong tao na to, itong attorney na to na tumatakbo ng congressman sa Pasig, pag-isipan nyo muna po mga 100 beses bago nyo iboto ito. Alamin nyo po muna kung Anyway, hindi naman po ako taga-Pasig. Ang concern ko lang dito yung mga pinagsasabi niya. Kasi hindi lang mga taga-Pasig ang nakapanood buong Hindi man buong Pilipinas napapanood din sa ibang dako ng mundo. So, tabayanan po natin, tabayanan po natin ito. Mag-iingat po tayo dito na baka maibilugan niyo yung pangalan nito sa balota. Magdahan-dahan po tayo. At ito po nagtataka ako, maganda po ang nito, pinanggalingan ng school. Dalawa sa pinaka reputable school sa Pilipinas. Pinag-aralan nito mataas, pero pag-iisip nito walang talaga parang walang breeding na sinasabi. Yun ang akin opinion yun, I'm just expressing my own opinion, expressing myself sa mga pinagsasabi itong kandidato na to. So kaya po, mag-iingat po tayo, babantayan niyo po yung mga balota niyo, baka magkamali po kayo.
Baka magkamali kayo sa pagbilog. Okay po. Dito na po muna natin tatapusin ang ating vlog for this night, no? Bye for now. Bukas na po ako magbabalik nito ng umaga, inshallah. Bye for now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.